Maganda pa din nga ang panahon ngayon, kaya dito ko naman sa labas na isipan na magluto. Pagising ko nga kaninang umaga nakapamalengke na pala ang asawa ko. Himala at puro gulay naman yata ang pinamili ngayon. Napansin ko nga na malinis na din pala ang buong bahay. Nakapaglinis na pala yung panganay ko. Mukhang natuto naman nga sa 5 oras na pagsermon ko sa kanya kahapon. Tinuturuan ko kasi talaga sila sa mga gawaing bahay para hindi naman sila lumaki ng patamad-tamad lang. Kung ano kasi yung nakasanayan habang bata pa, madadala nila yan hanggang sa pagtanda nila. At mukhang natuto naman nga sa sermon. Tingnan nyo, pati pala yung harapan ng bahay namin nalinis na rin pala. At dahil natapos niya na nga lahat ng mga ligpitin, kaya wala muna tayong linis serye for today's video. Pinaalaga ko na din muna sa kanya itong bunso namin at nang makapag-umpisa naman ako ng pagluluto. Tuwang-tuwa na naman nga ang batang kalbo at nakalabas na naman ng lungga. Eto nga at hinahanda ko na yung paglulutuan ko. Eto nga ang super kalan ang ginagamit ko sa tuwing dito ako sa labas nagluluto. At naubusan na pala kami ng posporo, kaya nanghiram na muna ako dito sa kapitbahay ko. O diba, posporo na lang, hinihiram pa. Pritong isda nga palang lulutuin ko ngayon mga mare, kaya dito ako nagluto sa labas. Pagka ganito nga kasing mainit yung panahon sobrang ang umiinit sa loob ng bahay namin kapag doon pa nga ako nagluto. Yun nga lang mga mare, medyo maraming bata tayong umi-extra dito. Sige record ako, meron na palang umi-extra sa camera. Yung dalawa nga dyan mga inaanak ko. Marami na nga akong utang sa mga yan, pero at least hindi naman ako nagtatago. Hayaan nyo mga inaanak, pag sumahod si Ninang dito sa Facebook, tetreat ko kayo. Mamili na lang kayo kung sa Jollibee o sa McDo nyo ba gusto. At isa pa nga palang dahilan mga mare kung bakit ako nagluluto sa labas kapag malalansa yung niluluto. Umaamoy nga kasi ito sa buong bahay at ang tagal pa nga mawala ng amoy. At kapag nangamoy lansa yung bahay, dumadagsa yung langaw. Napakalangaw pa naman ngayon dito sa amin mga mare, sa inyo din ba? At mukhang init na nga itong alaga ko, kaya niliguan ko na muna. Inutusan ko na nga lang muna itong panganay ko na bantayan yung niluluto ko. Isdang tilapia na naman nga pala ang nabili ng asawa ko. Ganyang isda lang kasi ang madalas na sariwa dito sa amin. Nabibili nga namin yan ng buhay pa. Dito kasi sa Maynila bibihira kang makakatsyempo ng mga sariwang isda. Kaya kapag isda na yung ulam namin, matik na tilapia o di kaya naman bangus lang yan. At kapag nagluto nga kami ng pritong isda, matik na may kapares na talong at okra yan. At syempre, hindi yan makukumpleto kung walang masarap na sausawa. Kaya eto nga at naggisa din ako ng bagoong isda. Grabe mga mare, kapag ganito ang ulam talaga namang mapaparami ako ng kain. Nagluto din nga pala ako nitong talbos ng kamote at masarap din nga itong kapares niyan. Para sa akin nga mga mare, ito ang the best na ulam sa lahat. Pinauna ko na nga muna pakainin itong mga alaga ko at mamaya ako naman ang lalantak dyan. At eto na nga mga mare, it's my turn. Ako naman ang lalafang. Pasado 1:00 na nga yan ng hapon, kaya naman talagang napakarami ko ng gutom. Sa sobrang gutom ko nga nito, baka maubos ko yung kanin namin dito. Pinatulog ko din muna kasi yung alaga ko at nang wala nang istorbo sa pagkain ko. Taas ang paa, taas ang kamay sa mga mahihilig din sa ganitong ulam. O siya, galit-galit muna tayo uli mga mare. Tatapusin ko muna yung pagkain ko dito. Maraming salamat sa inyong panonood. Babu!